Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat, mga kabataan, mga OFWs, at lahat ng gustong maging game changer sa bayan. Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa isa pang deep dive sa Philippine politics na hindi puro chismis, puro facts, critical thinking at konting witty sarcasm para hindi tayo mabury sa boring na usapan. Ngayon, may viral na claim. Isang congressman candidate sa Antipolo daw ay nagbigay ng long-time solution sa tatlong killer problems: trapiko, kalusugan, at edukasyon. Long time, meaning long term, hindi yung pang-promise lang sa eleksyon tapos nawawala after. Pero totoo ba ito o isa na namang beautiful promise na walang substance? Today, ilang mga minuto tayo magdi-discuss ano ba talaga ang problema sa Antipolo, ano ang long-term fixes na kailangan at bakit importante ito sa inyo, lalo na kung OFW ka na nagre-remit para sa pamilya o kabataan na gusto ng maayos na future dito sa Pilipinas. Buckle up, let's get intellectual. Okay mga bes, Antipolo lalo na sa 2nd District ay kilala sa pilgrimage sa Antipolo Church. Pero ngayon mga kaibigan, pilgrimage na rin sa traffic, Marcos Highway, pero eternal parking lot. Daily, libo-libong sasakyan mula Rizal papuntang Manila pero walang sapat na mass transit. Ano ba ang short-term fixes na lagi nating naririnig? More roads, more U-turns, more MDA enforcers, pero long-term dapat integrated public transport. Imagine LRT extension o dedicated bus lines papuntang Antipolo. Fact, no? Sa PDP, Philippine Development Plan, nire-rekomenda ang people-centered transport, hindi vehicle-centered. Okay? Smart urban planning, decongest by promoting local jobs, hindi puro commute to Manila. E-trikes to green mobility tulad ng pilot sa Mandaluyong pero scaled up sa Antipolo Hills. Kung ang candidate na ito ay may concrete plan like pushing for bills sa Congress para sa Antipolo, specific infrastructure funding, sige, props. Pero kung vague lang na ayusin ko yan, baka long time pangako lang yan na magiging long wait sa atin. Witty ba? Trapiko sa Antipolo, parang relasyon na toxic, matagal ng problema pero walang gustong mag-end. Sa health mga kaibigan, ng Pilipinas may UHC law pero sa Antipolo marami pa ring barangay walang sapat na health centers lalo na sa probinsya areas. Long COVID effects, rising NCDs, non-communicable diseases like diabetes, dapat long term. More public hospitals plus especially sa Antipolo, hindi puro sa Maynila. Preventive health, nutrition programs, mental health, integration sa schools, funding from sin taxes or national budget para sa rural health units. Kung ang candidate ay may plan na mag-file ng bills para sa Antipolo Health District o partnership sa private sector para sa free screenings, yun ang long-time solution. Pero kung bibigyan ko kayo ng libreng gamot lang, short-term ban-aid yan. Health is wealth. Pero sa Pilipinas, parang health is wait sa pila. Mga kabataan, dito kayo pinaka-apektado. Antipolo may good schools pero quality. PISA results natin low pa rin. Long-term solutions, teacher training plus better pay para hindi mag-resign. Digital access, free internet sa public schools, laptops for students, and then of course teachers also. Vacation, vocational tracks para sa mga OFW kids na gusto mag-tech o entrepreneurship, hindi puro college. Kung ang candidate may vision na mag-push ng Antipolo Education Reform Bill like allocating IRA for EdTech, sana all. Pero kung puro bibigyan ko ng bag at shoes, feel good lang yan, hindi transformative. Edukasyon ang susi sa social mobility. Kung broken ang future natin. Ngayon, critical tayo Sino ba tong candidate? Ano ang track record? May specific bills o platforms ba? Kung inspired sa national plans like PDP 2023 to 2028, good. Pero politics sa Pilipinas, madalas pangako para manalo tapos limot. Long-term solutions need long-term leaders. Hindi yung long hair lang o long speech.
Youth plus OFWs, kayo ang kingmakers. Vote with facts, hindi feelings. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like kung agree kayo sa long-term thinking. Comment down below kung sino ang favorite nyong candidate sa Antipolo at subscribe para sa more. Okay, salamat sa panonood mga kaibigan ha. Share this group chats ninyo sa mga kabataan, overseas Filipino workers, sa mga pamilya nyo sa iba't ibang dako ng mundo. See you next video. Stay woke, stay informed. Peace out.